petsa'y naumusbong sa tapat ng ating bahay. Dakilang sidekick ng pelikulang Pilipino. Ito ang naging bansag sa Noy Batikang aktor na si Berting Labra bago pa man niya lisanin ng mundo. Sa kanyang pagiging aktibo sa mundo ng showbiz at sa mahigit 100 mga pelikula ang nagawa o kinasalihan niya, ay alam niyo bang sa kabila ng ngiti at maaksyon na ipinapamalas niya sa harap ng kamera, ay sa likod pala nito ay mayroong nakatagong malungkot at napakasalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Mga kaibigan, alam kong kilala niyo na siya, pero hali kayo at kilalanin pa natin siya ng husto. Simulan na natin. Roberto S. Labra, o mas nakilala natin siya sa kanyang screen name na Berting Labra. Si Berting Labra ay isang veteranong aktor na parehong sanay sa komedya, drama at maging sa aksyon. Ipinanganak siya noong April 17, 1933 sa Maynila at ang ama nito ay ang dating former bantamweight at featherweight champion of the Orient na si Francisco Labra. Unang nakilala ang pangalan ni Roberto Labra noong minsang naghanap ng child actor si Fernando Po Sr. para sa kanilang ginagawang pelikula noong huling bahagi ng 1939. Sa dinami-daming pagpipilian ng mga bata ng matandang Po ay maswerteng napili ang nooy 6 na taon pa lang na si Roberto Labra. Kaya naman simula noon ay regular nang isinasama ni Fernando Po Sr. si Roberto sa lahat ng kanyang mga ginagawang pelikula at dito na rin siya nakilala sa pangalang Berting Labra. Subalit maaga man niyang nasumpungan ng magandang oportunidad sa pagiging artista sa kanyang buhay, ay hindi rin naman niya naiwasan ang mapait na kapalaran. Ito ay noong dagpi ng kanyang ama ng mga sundalong Hapon noong kasagsagan ng pangalawang digmaan at pahirapan mismo ito sa kanyang harapan hanggang sa ito ay bawian ng buhay. May singit ko lang pala mga kaibigan, hindi kasi natin matukoy kung sino ang naging ina ni Berting Labra at kung nasaan ito noong mga panahong nagdadalamhati siya sa pagkawala ng kanyang ama. Ito ay dahil sa walang naitalang record sa alinmang social media sites o sa internet kung sino ba ang kanyang ina. Anyway, sa pagpapatuloy ay noong mawala ang ama ni Berting Labra ay si Fernando Po Sr. na ang tumuyong pangalawang magulang nito. Kinupkup niya ito at itinuring na parang totoong anak. Sa pamamalagi nito sa tahanan ng mga Po ay dito na rin niya nakilala ang isa ring batikang aktor na anak ni Fernando Po Sr. at ito ay si Ronald Alan Kelly Po, o mas nakilala natin sa kanyang screen name na Fernando Po Jr. o si The King. Naging malapit ang loob nila sa isa't isa at masasabi nating hindi lang kaibigan ang naging turingan ng dalawa, kundi para na silang magkapatid dahil na rin marahil sa laking naitulong ni Fernando Po Sr. sa batang si Berting. Subalit matapos lamang ang ilang taon matapos pumanaw ang tunay niyang ama, taong 1951, nang bawian naman ng buhay ang taong kumupkup sa kanya. Sa edad nga na 34 ay maagang iniwan ni Fernando Po Sr. ang mundo dahil sa rabies. Pero bago ang maaga niyang pagpanaw sa mundo ay nakasama muna niya si Berting sa kanyang mga pelikula, at ilan nga sa mga ito ay ang Palaboy ng Tadhana, Sagur, Kantuboy at Alimutin. At pagkatapos pa ng 2 taon, dahil na rin sa impluensya ng ama ni FPJ, taong 1953 ay dito binigyan na si Berting Labra ng kanyang kauna-unahang title role, at ito ay ang pelikulang Apat na Taga. Taong 1956 naman nang unang magtulungan si The King at si Berting Labra para sa pelikulang Low Waist Gang. Dito na nagsimulang nagpamalas ng kakaibang galing sa pag-arte si Berting Labra, at dahil doon ay naging matagumpay ang pelikulang ginawa nila, kung saan ito ay naging box office hit at pinagkaguluhan ng napakaraming tao. Dahil sa tagumpay na iyon ay nagbunga pa ito ng serye para sa iba pa nilang mga pelikula ni The King at sunod-sunod na offer naman para sa kanya. Dahil sa magandang karera nito ay itinanghal siya ng famous na Best Actor para sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962 at Best Supporting Actor naman para sa Lumuluhang Komiko noong taong 1964. Subalit sa kasagsagan ng maganda nitong karera para sa pelikulang Pilipino ay dito muli siyang sinubok ng kapalaran. Sa sunod-sunod na proyekto nito bilang artista noong 1960 ay siya namang pagpasok ng sindikatong Big Four. Sa mga hindi nakakaalam tungkol sa sindikatong ito ay sila yung mga grupo na iniiwasan noon ng mga bida sa pelikula o mga artista dahil sa binubulabog nila ang mga ito o persahan silang kinikikilan ng pera, at kung hindi sila magbibigay ay sasaktan nila ang mga ito at pagbabantaan sila na papapangitan nila ang kanilang imahe sa industriya. Minsan na din kinikilan ng mga ito si Berting Labra
sa pilitan siyang hinihingan ng 5,000 piso, subalit ni Singkong Duling ay wala siyang naibigay, kaya naman noong 1963 ay dinukot siya ng mga ito at muling hiningan ng pera para maging protection money umano para sa hindi malamang dahilan. Ngunit nagmatigas pa rin si Berting Labra at sinabing wala siyang pera. Kaya naman dahil dyan ay nagalit sa kanya ang mga miyembro ng Big Four at bago siya pinalaya o pinaalis ay binugbog muna siya ng mga ito at kinuha pa ang kanyang mga alahas na suot at saka nagbanta ang mga ito na babawian na siya ng buhay kapag hindi pa siya nagbigay sa susunod na magkukross ang mga landas nila. Dahil sa pangyayaring ito ay dito na rin nagsimula ang malaking kalbaryo sa buhay at karera ni Berting Labra. Noong nabalitaan kasi ng mga producer na hinahanting ng Big Four si Berting Labra ay dito hindi na muli pang kinuha si Berting bilang aktor at iniwasan nila ito dahil na rin marahil sa takot at dahil sa ayaw nilang madamay sa kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil sa pangyayaring yan ay unti-unti nang bumagsak ang buhay noon ni Berting Labra. Bukod pa dyan ay araw-araw pa silang nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Subalit noong minsang pumalaw si Fernando Po Jr. at ni Joseph Estrada sa grupong Big Four ay doon din nagkalakas ng loob si Berting Labra upang kalabanan din ang nasabing grupo. Dito ay lakas loob niyang isinalaysay sa Task Force Untouchable ang lahat ng kanyang karanasan sa sindikatong yon at pati na rin ang kanyang nalalaman. Ang Task Force Untouchable naman ay isang grupo ng pinagsamang mga pulis at NBI na binuo upang buwagin ang sindikatong Big Four dahil na rin sa sobrang dami ng reklamo tungkol sa kanila. Ayon sa salaysay ni Berting Labra ay dahil malaki ang utang na loob nito sa pamilya ng Po ay nagawa niyang magsalita at isiwalat ang nalalaman tungkol sa sindikato at nabanggit pa niya na handa siyang sumalo ng bala para sa kaibigan nitong si FPJ. At matapos mapatay ng sindikatong Big Four si Just Lapid Sr. noong taong 1968 ay dito masinigtingan pa ng Task Force Untouchable ang pagtugis sa notorious na sindikatong Big Four. Dahil sa maigting nilang operasyon, bandang huli ay nadakip din ng pinagsamang NBI at mga kapulisan ang notorious na sindikato. At dahil dyan ay parang nabunutan na rin ng tinik sa lalamunan ang mga taga-showbiz, lalong-lalo na ang noylugmok na si Berting Labra. Matapos mabuwag ng kapulisan ang Big Four Syndicate ay dito muli na sanang babangon si Berting Labra mula sa pagkakalugmok na dala ng mga kontrabida sa kanyang buhay. Subalit makalipas lamang ang isang taon ay nadamay na naman ang kanyang pangalan dahil sa isang shootout na ikinamatay ng negosyanteng si Renato Pangilinan na sinasabing nakaaway nila. Dito ay kasama niya ang kapwa niya action star na si Eddie Fernandez at nakasuhan sila ng murder at kagating nakulong sa Muntinlupa ng mahigit 13 years. Nang makalaya ito noong 1982 ay kagad naman itong pinalikan ng pagiging artista at sa kabutihang palad dahil na rin sa tulong ng kaibigan nitong si Fernando Po Jr. ay hindi tuloy ang nagsara ang pinto at oportunidad para sa kanya. Dahil kay Daking ay muling nakabangon si Berting Labra mula sa pagkakadapa at nanumbalik nga ito sa kanyang katanyagan sa pagiging artista. At simula nga noon ay muli na siyang naging aktibo dahil halos lahat na ng naging pelikula ni FPJ mula 80s to 90s ay kinuha niya si Berting Labra bilang kanyang sidekick. At mula 1939 hanggang 2007 ay nakagawa nga ito ng halos 100 nay. At pagkatapos ng pelikulang yon ay halos wala nang naging balita patungkol sa batikang aktor. At makalipas pang ilang taon, buwan ng February 2009 ay nabalitaan na ang taong minsang nagbigay aliw at aksyon sa pelikulang Pilipino ay pumanaw na dahil sa sakit na emphysema sa edad na 75. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa The Garden of Eden sa Pateros sa Maynila.